Good evening po sa ating pong lahat na nandito po sa church. At minsan po papapurihan natin ang Panginoon at ating sasambahin. At dito po sa ating pong prayer meeting, bibigay po natin yung the best po na worship sa ating Panginoon. Amen po? Amen. At sa lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, magandang gabi po sa inyo. Shout out. Shout out po sa inyo. At kung tayo po isasabay sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon, mas lalo nating mabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Amen. At sa ating pong, bago po tayo mag-umpisa, ngitian niyo muna yung katabi niyo. Sabi niyo, kapatid! Kapatid! Ang ganda ng ngiti mo. Yan, nakaka-bless ang ngiti mo. Amen? Hindi po, tayo po sasamba sa Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, palakpakan muna po natin ang Panginoon. Ang Diyos po na may likha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na dapat sambahin at purihin. Ang Diyos na dapat bigyan ng kalwalhatian. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At ang Diyos na maraming nagmamahal po sa atin. Amen? Generation calling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above it all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. And if you are forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the end. And if you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the end. Sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cry.
Jesus. Nations cry. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Worship you, Jesus. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be Jesus. You will always be. Holy, holy forever. We worship you. You will always be. Holy, holy forever. Jesus, you're holy. You're holy. We're grateful, my Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you for your presence, Lord. And in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon sa gabi po ito. Isang maganda at kapagpalang gabi po sa bawat isa sa mga kasama natin dito sa loob. At sa kanila pong mga tahanan na patuloy na sumusubaybay po tuwing araw ng Huwebes. Ayan. So, muli po, sama-sama naman po tayo, no? At mag-aral, makinig, at manalangin po mamaya. So, sa pagpapatuloy po natin, tayo muna po ay manalangin. Ganon, diretsyo na po tayo. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, napakadakila po, O Diyos, ng iyong pangalan. Ikaw ay banal, tuwid, puti, O Diyos, mahabagin, puspos ng biyaya. Salamat po at kami lagi mong dinadako, pinagtitipon sa araw ng Huwebes, Panginoon, sa lugar na ito upang magpahayag, makinig, matuto sa iyong mga salita at dumulog po sa iyong paanan. At dalangin po namin ang pagpapahayag na iyong salita ngayong gabi, Panginoon, ay muli ay magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga kababayan po namin na hanggang ngayon, O Diyos, ay hindi pa po lubos na naunawaan ang mga bagay na dapat maunawaan sana nila. Nawa sa gabi pong ito, maihatid po na maliwanag sa kanila ang yung salita at naway maging bukas po ang kanilang puso at isipan upang tanggapin po, Panginoon, ang iyong salita. Ito po ay salita mo, O Diyos, at hindi po ito salita ng tao. At ikaw po ang aming tayong tinataas po at pinapupurihan sa aming kalagitnaan.
Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, salamat po sa ating Panginoon, ano? At 2 weeks na lang ho. Pasko na. Dalawang Thursday na lang ho, ano? At Pasko na ho. At marahil yung iba ay busy na ho, ano? Nakapamili na ng in advance mga ihahanda sa Noche Buena. Kasi habang palapit ng palapit, matraffic na ho niyan. Mahirap nang makalusot. Kaya yung iba, maaga nang nakapamili. Marahil maaga na nakarating o natanggap yung bonus sa 13-month pay. Ayun. Kaya sabi nga na iba doon po sa pagkasya na lang daw natin 500 Noche Buena. Sabi ko nga nung last month pa yata, November, binili ko sa Circus ng ano ba yun? Ham. 600 plus na, isa lang. So, ganun pa man po tuloy pa rin ho ang pag-aalala po natin sa kapanganakan ng Alipas. Tuloy din man ho dapat pagdebatehan ito yung petsa. Ang importante po ay mayroong isinilang. Ayan. Yun yung importante, yung isinilang. Hindi yung kung ano mang petsa yan. Kahit tayo po, no? Pinanganak tayo sa ganitong petsa, minsan din man natin sinaselebrate sa ganitong petsa yung birthday natin. Pwede nga advance, pwede huli. No? Saka po pala, may makaarawan, nabati natin ang happy birthday po. Yan. At dito yung isa. So, salamat po. So, yun po, no? So, siguro familiar po tayo. Right? Siguro, nung unbeliever po tayo, namutawi na rin dito sa ating bibig, ano? Kapag pumapasok na yung bear at nakakarinig na tayo ng mga katagpamasko at nakakita na tayo ng mga dekorasyon sa mga lansangan, sa mga bahay, mga ilaw na kumupititap, sabi ng iba, dama ko na ang diwa ng Pasko. O yung spirit ng Christmas. So parang yun ang nagbibigay ng kasiyahan. Hindi wala akong masama doon. Kaya lang ho, hindi ho doon No? Hindi ho natin doon na binabase yung diwa o spirit ng Kapaskuhan. So, sa hapon pong ito ay nawa po ay pakinggan ho natin at tanggapin ang salita ho ng ating Panginoon Diyos. Upang maunawaan ho natin mabuti bakit ba nagse-celebrate tayo ng Pasko. Dapat ba tayo mag-celebrate? No? Yung iba nga, may nagtanong nga kasalanan ba yung mag-celebrate ng Pasko? Tanong no? So sa iba, hindi sila nagse-celebrate. So respect natin. So huwag naman tulig sa inyo mga nagse-celebrate. Ano? So nasa ano po yan? Sabi ko nga, siguro, nung hindi pa natin alam yung katotohanan, celebrate tayo sa selebrasyon ng pagano, ngayon tayo ay nakakilala na ho sa ating Panginoon, alam na natin katotohanan kung bakit may Pasko. So, sabi nga ba ng kasulatan, hindi na natin sineselebrate sa lumang lebadura, sa lumang paniniwala ika nga. Na-celebrate na natin sa katotohanan, mula sa salita ho ng ating Panginoong Diyos. So wala akong masama doon. Ang importante ko doon, alam natin kung sino yung sineselebrate natin. No? Hindi na ho yung tinatawag nilang sang God, no? Ng mga pagano. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan po ay bakit may Pasko? Bakit nga ba? Sa mga bata, ang alam nila pag Pasko Santa Claus Santa Claus. Ewan ko kung mayroon pang gumagawa niyan o nagtuturo na magsabit ng medyas. No? Ayun. Ngayon, ano lang palang naglalagay ng mga candy doon yung si ate o si nanay o si tatay. No?
So bakit nga ba may Pasko? So samahan po niyo ako dito sa aklat ng Mateo. Well, ito na narinig natin na nadaanan ni Pastor Dan. Pero sa lumang tipan po sa banal na kasulatan, napakarami mong mga hula patungkol sa isisilang na sanggol, na Mesaya, na maging tagapagligtas. Dito ho sa ating mababasa, nakita ko rin ho dito, hindi lang basta mayroong isinilang kundi nakita ko rin ho dito na pinapakita rin ho dito, kung ating pong himay-mayin mabuti, pinapakita ang pagka-Diyos ng ating Panginoon si Kristo Na hindi ko lubos maisip at maunawaan bakit yung iba ipinagpipilitan nila na tao lamang ang ating Panginoon si Kristo. Pag nabasa nila kasi sa Bible na tao, pinipilit nila tao. Tatawagin tao dahil nagkatawang tao. Iba kasi yung tao sa nagkatawang tao No? So dito makikita rin natin. Pero hindi po doon tututok ang ating pag-aaral. Kumbaga may nakita ko lang din po dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Yesu Kristo. So sa verse 18 hanggang 25 po tayo. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila pakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ituan, manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin, ang Diyos. 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol ng lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Purihin po ang Panginoon sa kabasa ng kanyang salita. So pamagat po, bakit nga ba o bakit may Pasko? Kanya napag-usapan namin di ba, bagamat sa Old Testament po tinatawag itong Paskwa, yung Passover. Pero pagdating po sa New Testament, yung kantang natin nyo marahil to, yung kanta na nina Bonnie M. No? Sabi doon, si Jesus Christ daw was born on Christmas Day. Pag inunawa ko yun, pag may Pasko na, bago silang ang ating Panginoon Kristo. Kasi sabi, was born on Christmas Day. So bakit may Pasko? Kasi yung may isinilang. At bakit siya isinilang? Ayan. So nabasa ho natin sa verse 18, ayun, nakatakda ng pakasal kasi magkasintahan sina Jose at Maria. So nagkasundo na ho silang pakasal, nakatakda na. Kaya lang bago ho sila ikasal, sabi, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Bye. Dito ho kasi kapag ang isang lalaki at babae noon ay tinakda ng ikakasal, tinuturing na po sila mag-asawa. Kanya lang, hindi pa sila pwedeng magsiping. Dahil lang dito, nasabi, bago sila pagkasal, natagpo ang nagdadalang tao, si Mary. Abay,
kanino kaya yung kanyang pinagbubuntis? Pero ba ibang lalaki si Maria na para si Jose ang sumalo doon sa pinagbubuntis ni Maria? So tignan ho natin, no, kung saan nanggaling yung pinagbubuntis ni Maria. So nalaman ho ni Jose ito, hindi natin alam kung ano mga pumasok sa isipan ni Jose, no? Baka maliban sa kanya, baka mayroon pang iba na lalaki. Tapos gustong ipaako ni Maria kay Jose yung pinagbubuntis. Kaya nabuo sa isipan ho ni Jose na hiwalayan na lang. Kasi nga sa mga lalaki ka nga parang naiputan no? Yan ang nabuo sa isipan ni Joseph, hiwalayan na. Habang iniisip nito, sabi ho, napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Ayan. Para magliwanag ang kaisipan ho ni Jose na kung ano yung mga naglalaro sa isipan niya ay mabura. Kaya dito ang sabi ng anghel, sa verse 20, ito yung mensahe. No? Napakita ang isang anghel sa panaginip. So huwag kang matakot, sabi niya kay Jose, na tuluyang pakasalan si Maria. Sabi niya, ituloy niya. Tuloy niyang pakasalan. So manganganak si Maria ng isang lalaki, sabi ng anghel, at ito'y pangangalanan niyang Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa bayan o sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So doon muna ho tayo. So doon kanina nabanggit ko na pinapakita ko dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Nasabi doon sa una na maglilihi si Maria sa pamagitan ng Espiritu Santo. Para matawag na tao ang isang tao o mabuo ang isang tao, kinakailangan ng isang lalaki at ng isang babae. Yung binhi ay magsasama, di ba? Para mabuo ang isang tao. Subalit ang ating Panginoong Kristo po ay hindi bunga ng isang dalawang nilalang na babae at lalaki. Kaya dito pa lang ho ay makita natin na hindi tao ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao. Iba ho yung tao Sabi yung tao, yung nga binubuo ng binhi ng lalaki at babae. Kaya lang, yung ating Panginoong Kristo, hindi siya bunga nun. Sabi, si Maria, hindi dinadala niya ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa makatwid, mayroon bang imposible sa ating Panginoon na maging magkatawang tao ang ating Panginoong Kristo? Wala. Yung mga alikabok na gawa niyang tao Kaya dito ho pinapakita na hindi ho tao ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao. So maliwanag ko, naway doon sa mga kababayan natin na pinagpipilitan na tao ang ating Panginoong Kristo kasi may nababasa nilang tao, hindi nila inuunawang mabuti kung bakit tinawag siyang tao. So tuloy ho tayo dito doon sa propesiya. So binigay ng anghel yung mensahe na manganganak si Maria ng isang lalaki at pangangalanan niyang Jesus. Ang ibig mong sabihin na sabi, tagapagligtas, Savior, kasi siya ang magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Sino ba yung bayan ng ating Panginoon? Yung mga Israelita ho. So kapag hindi ka Israelita, hindi ka bayan ng Diyos. So tayo pong mga hentil, ang sabi ni Pablo sa mga Efeso, tayo walang Diyos na walang pag-asa. Sa Ephesians chapter 2. So maliwanag ho, ang pinarito ng ating Panginoong Kristo, kaya isinilang ho siya, kaya nagkaroon ho ng Pasko, ay para sa kanyang bayang Israel. Para iligtas sila sa kanilang kasalanan, hanguin sila sa kanilang mga kasalanan. Kanya lamang ho, kaya nakaabot po sa ating mga hentil yung kaligtasan na para lang sa mga Israelita
ay dahil nga po sa katigasan, sabi o ng banal na kasulatan, katigasan ng ulo ng kanyang bayan. Paulit-ulit, ang Diyos na rin hong nagsabi na talagang matigas ang ulo ng kanyang bayan. Kaya pagdating ho sa bagong tipan sa Roma, ayon, yung kahabagan ng Diyos ay nakarating ho sa ating mga hentil. Pero yung bayan ng Diyos ho yun, ililigtas pa rin ng ating Panginoon. So kaya doon sa aklat ng Lucas, naalala ko ho, nung nagpakita ang anghel ng ating Panginoon sa mga pastol na nagpapastol. Ang sabi, huwag kayong matakot. Sapagkat isinila ngayon ang Kristo na yung tagapagligtas sa bayan ni David, sabi, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So hindi na lang po sa bayan ng Diyos, kundi sa lahat ng tao. So ang propesya ho doon sa Isaiah 7:14, sabi ho ito, doon to hinango yun na kaya nga at ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang sandalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. So yun po ang dahilan kung bakit po may Pasko, kasi mayroong Jesus ay sinilang upang magligtas ho. So ang pagkasilang ho ng ating Panginoon Kristo ay mayroong kinalaman sa kaligtasan ng tao. At doon po tayo ngayon tutungo. Yung layunin ng pagkasilang ng ating Panginoong Kristo. Kasi hindi lang ho siya basta isinilang. Sineselebrate natin tuwing dumating ganitong season. Marami ang nagse-celebrate, hindi naunawaan naman ang sineselebrate. Basta marami kang hapag, pagkain sa hapag, meron kang mga bagong gamit, o ano pa man. So yun para sa kanila. Pero yung talagang dapat na diwa ayun ng ating mga pagse-celebrate sa marami ho ay hindi pa abot o naunawaan ng ganon. Kaya paulit-ulit lang ganon pagdating ng ganito okasyon, ganon lang, cycle lang, ikot ng ikot, no? Pero hindi nila naunawaan ng mas malalim ng kahulugan yung Kapaskuhan po. Sabi naman ng iba, ang Pasko daw ay para sa mga bata. So, maraming mga pinakahulugan, kumbaga nalihis. Pati nga yung kantang naalala ko tuloy yung kantang patungkol kay Santa Claus. Nakikita doon niya tayo natutulog. So, kung tutuusin si Lord yun di ba? Hindi si Santa Claus. No? May naalala tuloy ako. Sabi ng pabiro, I saw mommy kissing Santa Claus. Sabi ng iba, I saw our driver kissing ma. Nasang tulog. Yeah. So, naman po ay ito hoy, maunawaan natin Kasi ano po ang kwenta ng pagse-celebrate ho natin nitong Pasko, hindi naman natin naunawaan. So, okay, nakakain tayo, nakapamasyal. So, after ng 25, So, balik na naman. So, meron pong kinalaman ho ito sa kaligtasan, kaya nga ho siya, bakit tayo mayroong Pasko? Si Jesus po ang siyang dahilan ng Pasko. So, una ho, mayroon pong 5 katanungan ho dito patungkol ho sa kaligtasan So, yun naman ho talaga ang layunin At maliwanag na sabi, isinilang siya upang iligtas ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. So ngayon, ang pagliligtas ho na ating Panginoon, hindi na ho limitado lang sa kanyang bayan.
kundi ito'y para sa lahat na ho. So ngayon, 5 katanungan ito. Pagsunod-sunurin mo natin. So una, sino yung tagapagligtas? Ayun. So alam na ho natin kung sino yun. Tayo ho dito, no? Kung sino yung tagapagligtas. So ang ating Panginoon Kristo po. Hindi ang sino pa man na nagki-claim, no? So John 14:6. So maliwanag kong sabi doon, sumagot si Jesus. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, o nasaan yung Ama, sa langit, kundi sa pamagitan ko. So, kung sabihin, yung Ama na nasa langit, para makarating doon, ang sino man, mayroong siyang daan na dadaanan. Hindi po pwedeng dumaan kayo sa akin, ha? Hawak ko ang mga kaluluwa ninyo. Hindi ho yun. Maliwanag ho dito, si Jesus lang ho ang tagapagligtas. Kasi siya hong isinilang eh. Ang liwaliwanag na ho, kahit ho sa lumang tipan eh, hinihula na ho, si Jesus lang ang isisilang. Hindi ho iba ang isinilang. Iba at hindi rin ho reliyon ang isinilang. No? Kahit sa ganitong year, ibinild yung isang reliyon, hindi ho yun. So isa lang ho ang sinilang na tinutukoy na Bible na inihula noon na nangyari sa bagong tipan na magiging tagapagligtas. Sa Acts 4:12, sabi din ho doon, okay, ito ho, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Paninura ho matatagpuan, hindi si Kaka, ano? Hindi si ganitong reliyon. Kay Hesus Kristo lamang ho. Sabihin kapag labas kay Jesus, umalis na ho kayo. Huwag ho ninyong ipagkatiwala ang kaligtasan ng inyong kaluluwa sa kamay ng mga pinuno ng mga reliyon. Huwag ho. Kasi ho, wala hong magagawa ang sino man ho sa atin kahit na sinong pinakapinuno ng reliyon para kahit isang kaluluwa, wala akong kakayahang makapagligtas. Kaya wag ho natin pagkatiwala. Maawa po kayo sa inyong kaluluwa. Wag ho kayong masyadong maging panatiko sa mga pinuno po ng reliyon o anumang mga pinuno ng reliyon ho. No? Mga head. Sila rin ho ay nangangailangan ng kaligtasan. Ayun. Sabi kay Kristo Jesus lamang lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat ayun sa silong ng langit ayun. Kanina sa 14:6 ang ating Ama na nasa langit ayun nasabi yung pangalan ng ating Panginoon Kristo ang ibinigay sa silong ng langit. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos. So walang ibinigay na ibang pangalan ang Diyos po. Hindi ang pangalan ni Pedro, hindi ang pangalan ni Juan, hindi ang pangalan ni Maria, o sino pa mang pangalan, kundi ang pangalan Jesus lamang po sa ikaliligtas ng tao. Kaya kapag hindi po nakadepende ang ating pananampalataya pagdating sa kaligtasan sa ating Panginoon Kristo, huwad po yun. Baka iba po ang patutunguhan natin. Imbes na sa langit, iba ho ang patutunguhan natin. Nasahan natin langit, ngayon pala apoy. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, ito yung pinangahawakan din ng mga incorporated. Dahil binanggit dito, tao. Ang taong si Jesus ang sabi, kaya tao lang, kita nyo. Pati yung doon sa sa Hagay ba yun? O Hagay? Nung sabihin ng ating Panginoon na dahil gusto niya parusahan si Ephraim sabi niya, nangingibabaw yung habag sa akin, sabi niya. Imbes na parusahan niya, naaawa siya. Sapagkat ako'y Diyos, ang sabi, at hindi ako. Abay, kung hindi ba naman sila hindi nila inuunawa, sino ba nagsasalita nung araw na yon at kailan sinasabi yun. Tapos sasabihin, eto, tao. Sabi nila.
si Jesus. So pag pag mayroon silang nabasang tao, yan ang pinapatungkol nila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So mayroong tagapamagitan. Ang taong si Kristo Jesus yun. Ang taong si Kristo Jesus yun ang kanilang pinahawakan eh. So, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. So, isang pangalan lamang na naghandog ng kanyang buhay. Walang ibang naghandog ng kanyang buhay para matubos po tayo sa kasalanan. Walang napako doon sa krus, walang ibang namatay doon sa krus at muling nabuhay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. So maliwanag ho una, ang ating Panginoong Jesucristo po ang siya lamang tagapagligtas ng sangkatauhan. Dahil siya lamang ho ang isinilang upang maging tagapagligtas sa atin. Ngayon pangalawa, saan tayo ililigtas? So mayroong tagapagligtas, so meron siyang ililigtas. Saan niya tayo ililigtas? Parang yung mga, ano ba yung tawag doon sa mga may nakasasakyan, no? Nagwawangwang. So pupunta sila sa isang lugar, ibig sabihin, may tumawag sa kanila, may nangyari, meron silang i-rescue. So bakit tayo ililigtas? O saan tayo ililigtas? Number 3 pala, pangalawa pa pala. So sino ang ililigtas? Ayan. Hindi ho mga hayop, ano? Tayo pong mga taong makasalanan. So ang pinarito ng ating Panginoong Kristo, tayo po na mga makasalanan. At sino po yun? Tayo po. Wala hong tao na hindi ho nagkasala. Sabi ko na panagsulatan. Lahat. Kahit po pinuno ng reliyon, makasalanan pa rin po yan. Kaya makasalanan na hindi ho pwedeng maging tagapagligtas. Kaya doon pa lamang ho, kung tao ang turing nila sa ating Panginoong Kristo, isa siya sa mga ililigtas. Tuturing siyang makasalanan. Pero hindi ho siya tao. Kaya hindi siya kabilang sa mga ililigtas, kundi siya ang magliligtas. Kasi kailanman ang isang makasalanan, hindi siya pwede maging tagapagligtas. Makasalanan nga ang ililigtas niya. So tayo po, ang sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ang tinutukoy po doon, tayo pong mga tao. Kahit ho sabihin natin tayo ay tayo ng pinakamabait, tayo ng pinakamatulungin, makasalanan pa rin ho tayo. Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, walang diretsyo. Kahit isa, sabi ho. Kahit hindi natin po pwedeng i-chapera yung sarili natin na ako mabuti ako, mabait ako, matulungin ako. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. So walang matuwid kasi ho, sapagkat ang lahat po ay nagkasala. Liwanag po ng salita ng Diyos, lahat. Tapos sasalangsangin ito ng iba. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ay banal, hindi tayo nakaabot doon sa kanyang kabanalan dahil po sa kasalanan natin. Hindi ho tayo mapapabanal ng ating labas-masok sa simbahan, ng ating pananalangin o paggawa ng mabuti, hindi ho. Mga maruming basahan lamang ho yan, sabi ng aklat ng Isaias. So kaya nga ho naparito, sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Mateo, naparito ang ating Panginoong Kristo upang iligtas yung mga nawawala. So yun po ang pinarito ng ating ang sadya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya na isinilang, nagkatawang tao. Kasi ang sabi ho ng aklat ng Hebreo, pinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Anong katawan yun? Katawan ng tao, hindi katawan ng hayop. Katawan ng tao, ang sabi po doon. Kaya narito ako, ang sabi, upang tukdin ang iyong kalooban. Sa Hebrews 10, chapter 10 po yun. So,
Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. So tayo po ang hinahanap ng ating Panginoon Kristo, hindi siya ang hahanapin natin. Tayo ang hahanapin niya. Kaya nga ho, kung tayo, kung sino man ho na magpahanggang ngayon ay ligaw pa rin, huwag na ho tayong maglaro ng hide and seek sa ating Panginoon. Kung tayo po hinahanap niya, huwag na ho tayong malikot pa. So, tayo pong lahat ay naligaw, sabi ho sa Isaias, no? Kanya-kanya tayo ng lakad. Umalis tayo sa poder ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ayun, hindi natin alam kung saan tayo natungo. Gusto natin bumalik, hindi na natin alam yung daan. Kaya ngayon ang tao, gumawa ng kanya-kanyang daan. May tamang daan, may dating daan. O anumang daan. Eh kanina ang liwanag, si Jesus lang ang daan. Wala na iba. Kapag maliban kay Jesus ay mayroong ibang tinuturong daan, baka ibang daan ang patutungahan po niyan. 1 Timothy chapter 1 verse 15, naparito Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Yan ang layunin ho na pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Bakit? May Pasko po tayo. Hindi lang po tayo basta nagsasaya, nagkakatipon, nagkakainan, ano ho. Kailangan alam natin kung sino po yung ating sineselebrate. Para mas dama natin talaga yung diwa ng Pasko. Kahit na lumampas na yung 25, hindi nawawala. Kasi andun nasa puso na natin yung isinilang. So pangatlo, may tagapagligtas, alam na natin at sino yung kanyang ililigtas, nakita na natin, at saan tayo ililigtas. Ayan. Sa Facebook may nakita ako sa Cebu tayong sunog na yun. Kung napanood ninyo. Isang babae, yung halaga niya mga initsa niya para sa saluin. Yung mga aso. So, ibig sabihin, yun, babaeng yun, kailangan niyang kaligtasan. Physical hindi ko sa spiritual. Kung wala akong darating na magliligtas sa kanya, mapapahamak po siya. Diba? Kaya mayroong mga darating upang iligtas siya. So, yun, ililigtas siya doon sa kapahamakang pwede niyang danasin. So, yan yung po ang pangatlo. Tayo naman ho, spiritually, naparito ang tagapagligtas sa sanlibutan upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nasabi kanina sa nabasa natin sa 21. Bakit po kaya? Ano ba ang magiging bunga ng kasalanan kapag hindi tayo nailigtas dito? Kasi nasabi kanina no? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So una, 21, ililigtas tayo sa ating mga kasalanan. Chapter 13, verse 3 hanggang verse 5, ililigtas tayo sa kapahamakan. Tulad ng babae ngayon, pag hindi siya nailigtas, mapapahamak po siya. Pwedeng mamatay po siya. Anong kamatayan ang tinutukoy ng banal na kasulatan? No? Hindi lamang ho basta physical na kamatayan ho ang tinutukoy na kamatayan. Sa Pahayag, chapter 20, verse 14, ito po ay tinatawag na salawang apoy. Yung lake of fire na tinatawag. Na nasabi doon kapag yung hindi natagpuan sa aklat ng buhay, yung pangalan ng sino man, yun ang kahahantungan niya. Sa lawa ng apoy na siyang pangalawang kamatayan. Kapag sinabi pangalawang kamatayan, yung unang kamatayan, yung po yung physical. Lahat po tayo darating dyan. Maliban na lamang, kundat ng tayo ng ating Panginoon Kristo na buhay. Pero kung pararanasan natin yung kamatayan physical, yun po yung una. At yung tinutukoy po na kamatayan, yun po yung sa pangalawang kamatayan, yun po yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Sabi nga, ang impyerno, mayroong pasukan, pero walang labasan. Yan po ang mahirap at masaklap. Kapag
napasok po ang isang tao sa impyerno at hindi siya nakapagtamo ng kaligtasan at hindi niya natanggap yung kaligtasan na dala ng ating Panginoon Kristo, forever ho siya doon, yung sa kapahamakan. Isipin na lamang ho ninyo yun. Imagine lang ho ninyo kung matungo po tayo doon. Kung gaano po kahirap, ang sabi ko na ba ng kasulatan, yung apoy hindi namamatay yung mga uod. Huwag ho kayong maniwala sa mga nakikita ninyo sa Facebook na ginagawa ng AI na nag-i-enjoy pa sila sa impyerno. Hindi ho kayo makakapag-enjoy sa impyerno. Paghihirap po, pagdurusa ang daranasin po ng tao kapag siya po ay natungo doon at hindi siya nakaligtas doon, no? So, doon po tayo liligtas sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po. Kaya salamat po sa ating Panginoon, ano? Biruin mo, no? Tutuusin, pwede naman tayong, sabi ko nga palagi, pwede naman tayong pabayaan na lang ng Diyos, eh. No? Tayong lumayo sa Kanya, eh. Sumuhay sa Kanya, eh. Sinabi ng Diyos, huwag. Masyasta buntok. Kung alin yung huwag, bawal, siyang ginagawa ho natin. Magpahanggang ngayon, kung ano yung bawal, siyang ginagawa ng marami, di ba? Kaya napapahamak. So, pangatlo po yun, at pang-apat, ayun. So, saan tayo ililigtas? So, bakit tayo ililigtas? Ayan. So, na medyo napahapyaw natin. So, dahil mamamatay po tayo. Yan yung kanina. Pangalawang kamatayan po yun. Yung kamatayan na tinutukoy po dito. Masakit po yun. Eh nga yung mamatay ka physically, no? Masakit na sa ating mga mahal sa buhay para sa kanila. Eh yung pa kayang pangalawang kamatayan ang danasin ko natin. Kaya nga habang dito pa ho tayo sa lupa, sabi ang katuyan ng iba, walang nakakaalam niyan eh. Kaya nga pinapaalam ng ating Panginoon Kristo eh. Kung hindi ho tayo nagbabasa ng Banal na Kasulatan, talagang hindi ho ninyo malalaman. Pero kung makikinig ho tayo at magbabasa ng salita ng Diyos, malalaman ho ninyo. Kaya nga ho, yun ang layunin ng salita ng Diyos para ipaalam ho niya sa atin. Kaya kahit buhay pa po tayo dito sa lupa, pwede na ho natin na alamin ang ating magiging destinasyon pagdating ng araw. Sa langit ba o sa impyerno? Alin ang gusto ko ninyo? Kayo na akong pumili. Pero kung naniniwala, wala namang gusto sa impyerno. Ewan ko kung mayroong gusto ko sa impyerno makapunta doon. No? Maliban na lamang doon sa hindi talaga naniniwala sa Diyos. No? Pero sa mga ibang naniniwala naman sa Diyos, kaya lang mali ang paniniwala ko nila. No? Naligaw ho sila ng paniniwala. Pagkapat naniniwala sila sa Diyos, tulad ng sinasabi ng Banal na Kasulatan, ni Pablo, sabi niya sa Acts, sinasamba nila yung Diyos na hindi nila kilala. Naniniwala naman sila kaya lang mali ang pagkakilala nila. Para sa ating panahon ngayon, naniniwala naman sila, kaya lang mali ang pagkakilala ho nila sa Diyos. Kaya nga ho narito ang salita ng Diyos upang maitama ho yung mali nating paniniwala. Kaya kailangan po maging bukas lamang ho ang ating puso. Huwag mo natin papagmatigasin. Huwag po tayong basta-basta lang na pakikinggan at paniniwalaan yung sinasabi ng puno. Mas higit po nating pakinggan at paniwalaan itong salita ng ating Panginoon kaysa salita ng tao. Sabi ho ng mga apostol, kayo nang humatol kung alin ang matuwid sa mata ng Diyos. Ang sundin kayo o ang sundin ng Diyos? Sabi. Para sa amin, ang sabi, ang Diyos ang susundin namin. So, suriin mo natin, no? Yung kung tama yung sinasabi ng yung puno, ayon ba sa salita ho ng Diyos? Ayon ba yun? Akma ba? O sarili lang niya? O pinilipit lang niya? No? So para sa lahat po, hindi natin pinagbabawal po ang pagbabasa ho ng Biblia. Open ho ito sa bawat isa. So, kaya ho tayo liligtas dahil nga ho mamamatay tayo.
Pag hindi nailigtas ang isang tao, mamamatay nga ho siya. At yun nga ho, no? 623 ng Roma, ayun, yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan nga ho. Walang hanggang pagkawalay sa Diyos kapag ang isang tao ay lumisan na dito sa sanlibutan po. Kapag lumisan ho siya dito na hindi nakatanggap ng kaligtasan na inaalok ng ating Panginoon, malungkot man pong sabihin, yan po ang katotohanan. Kaya nga ho, hanggat dito pa ho tayo nakakapakinig, pakinggan na ho natin ang salita ho ng Diyos at tanggapin natin, na sabi ni Pablo, ito ang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama, sabi ho ni Apostol Pablo. Huwag ho natin gawing biro yung impyerno. Kung totoo po ang langit, totoo din po ang impyerno. So, ayan, kaya binanggit natin, no? Revelation 21:8. Ito'y tinatawag na pangalawang kamatayan. Wala na hong kaligtasan doon. Panglima, panghuli, ayun. So, meron ng nalaman na ho na natin yung tagapagligtas. At sino yung iligtas? Tayong mga makasalanan. At ililigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ililigtas tayo sa kapahamakan. Then pang-apat, pag hindi ho tayo nailigtas, papahamak po tayo sa impyerno. At ngayon, panghuling kong katanungan, paano ho maliligtas ang tao? Ayan. Haring matanong ho ninyo ito, paano ako maliligtas? Ayan. Parang yung tanong ng isang Romano na sundalo, kina Pablo, di ho ba? Ano bang kwento doon? So, yun ha. Akala niya, nakatakas yung mga bilanggo. Inawat siya ni na Pablo na magpapakamatay ho yung Romano. So, nagtanong ho yung Romanong sundalo, ito ho yung Romano sundalo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yan po yung katanungan, paano maliligtas ang isang tao? Marahil yung kung hindi alam, yan ang tanong din ho nila. Ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? So, sabi ho sa panglima, paano maliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi ho ito sa pamamagitan ng pag-anib o pagmimiyembro sa isang reliyon. No? Tandaan po natin, una, hindi reliyon ang isinilang, hindi reliyon ang napako sa krus. Maliwanag po yun. Kaya hindi ho reliyon ang maging tagapagligtas. Si Jesus. Acts 16:31, ito yung pala kanina. No? So, kanina yung ano dapat kong gawin, sabi ng Romano, upang ako'y maligtas. Anong sagot ng mga alagad? Sama ka sa amin, maliligtas ka. Mag-iisa ka sa amin, maliligtas ka. Hindi ho yun ang sinabi. Anong sabi ng mga alagad? Sumampalataya ka, tinuro nila ka sa Panginoong Jesus. Hindi nila hinimok na maging isa sa kanila o maging miyembro kina Pablo o upang dumami sila. Kundi tinuro nila sa Panginoong Jesus. Kasi bakit? Kasi si na Pablo din umasa din sila sa ating Panginoong Kristo. Kaya tinuro nila doon sa nagbigay din sa kanila ng kaligtasan. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, yun ang tinuturo din namin. No? Kahit sumama kayo sa amin, no? Dito hindi ko kayo maliligtas. Maliligtas lamang ko kayo kung sasampalataya ko kayo sa ating Panginoong Kristo. Yan ang sabi. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Liwanag ko. Sana ko
Huwag ho nating sarhan ang ating kaisipan, no? Huwag ho nating hayaan papagmatigasin ng mga matagal nating pinaniwalaan o na pinatigas sa ating puso. Ito lang naman ho talaga ang malaking hadlang kung bakit ang tao hindi matanggap-tanggap ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi mas pinapaniwalaan yung sinasabi ng pinuno ng reliyon. Nakakala naman ng mga to, tama yung sinasabi nung pinuno na yon. Kaya nga ho, magbasa ho tayo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga huwag ho natin pagkatiwala ang ating kaluluwa sa ating kapwa. Romans 10 verse 9 and 10, sabi ko, kung pahahayag na yung labi, si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala. At nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ito yung mga alagad, itinuturo nila ang ating Panginoong Kristo sa mga tao, hindi yung sarili nila. Kaya sabi ng mga alagad hindi namin pinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo na ipinako sa krus. Tinuturo nila yung mga tao, inaakay nila kay Jesus, hindi nila inaakay sa kanilang grupo. Ito pa ho isa pang maliwanag ho na sinabi ni Pablo kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ito ho. Unti-untiin po natin ito. Napakaganda ho nito. So, sabi ni Pablo kay Timothy, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ito ho, banal na kasulatan. Tinutukoy po ni Apostol Pablo. Ano itong banal na kasulatan? Sabi ho, nagtuturo. Hindi ho yung pinuno lang ang nagtuturo, kundi ito ho ang higit na unang nagtuturo. Kapag hindi ho mula dito ang tinuturo ng pinuno ng reliyon, huwag ho natin pakinggan at paniwalaan. Anong tinuturo po nito? Itong banal na kasulatan. Una, sabi, nagtuturo ng daan ng kaligtasan. May tinuturong daan upang maligtas ang tao. Itinuturo niya yung daan patungo doon sa kaligtasan. So, nagtuturo ng daan kaligtasan sa paanong paraan. Ayun. Sa pamamagitan na pananalig kay Jesucristo. Tawag ninyo, itinuturo nito yung daan patungo sa kaligtasan. Paano? Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, sabi. Kita niyo, walang pinagdito sa pamamagitan ng ano paman. Do wala pong masama sa paggawa ng mabuti, mabuti po yan, pero hindi po yan ang daan ng kaligtasan. So, hindi ho tinuturo nito na umanib ka sa isang reliyon upang maligtas ka. Hindi ho yun ang tinuturo nito. So, pinakahuli po, conclusion ho natin, ang kaligtasan ay wala sa anumang reliyon o samahan at hindi rin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, huwag ho natin masamain ito, o ma-misinterpret. Mabuti po yung paggawa ng mabuti, pero hindi ho yan ang makapagdadala sa atin sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Period po. Wala nang dagdag, wala na hong pwedeng ibawas. Perfecto po, sakto ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos na ho at hindi na ho kailangan pang baguhin o ibahin o palitan pa. Sapagkat siya ho ang inihula
banal na kasulatan sa Lumang Tipan na ipaglilihi ng isang babae sa pamagitan ng Espiritu Santo. At yung ipinaglihi na kung yaon, isinilang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho ipinaglihi ni Maria ang reliyon. Hindi ho isinilang ni Maria ang reliyon. At hindi rin lalo na si Maria ang wala siyang kontribusyon sa pagliligtas. Sabi nga ni sino ba yung bagong papa ngayon? Leo, diba? Kaya nabasa din niyo yung kanyang sinabi, no? Na si Maria ay walang, di siya maging co-redeemer ng ating Panginoon Kristo. Ginamit lang ho siya ng ating Panginoong Diyos upang dumaan lang sa sinapupunan niya ang ating Panginoon Kristo. Kasi nga magkakatawang tao siya eh. Baka ho matakot yung mga tao pag nakita ng ating Panginoon Kristo lumuwal sa isang hayop eh. Di ko ba? Napakapangit. Kaya marunong ang ating Panginoon Diyos eh. No? Dahil magkakatawang tao ang ating Panginoon Kristo, pinadaan niya sa tao. Hindi nga kagulat-gulat kung makita ng tao na isisilang ang ating Panginoon Kristo sa katawang tao. So, ganun pa man ho, malungkot, yun nga ho, pinagpipilitan ang tao lang. So, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Pasalamat ho tayo sa ating Panginoong Jesucristo. No? Talagang, sabi ko nga, napakaganda na ng kalagayan niya sa langit. Tapos tatawagin ka, anak, bumaba ka doon. Ako ang gagawin ko. Ihandog mo yung sarili. Tayo po kaya, ang sarap na ng buhay mo, tapos punta ka sa squatter, doon ka manirahan. Sarap ng buhay mo, buhay hari ka. No? Tapos papupuntahin ka sa squatter, doon ka tumira, mabuhay ka doon. Yung ating Panginoon Kristo po, ang ganda ng kalagayan niya sa langit. Pero sabi nga na kasulatan, sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya sabi nga, dito na tayo magtatapos talaga. Natutunan niya, tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya yun nga ho, biruin mo, no? Isisilang lang siya dito sa mundo para magtiis. Yan ho ang dapat natin pasalamatan. Salamat po sa ating Panginoon. At ngayon ho ay alam natin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Dahil doon sa isinilang na sanggol at si Jesus na ating tagapagligtas. Salamat po aming Panginoon Diyos Ama sa iyong napakadakilang pag-ibig mo. Sa iyong kahabagan mo po sa amin o Diyos. Sabi nga sa Kapampangan, may lunos ka po kaya kami. Salamat po, Panginoon. Hindi man kami po karapat-dapat. Pwede mo na kami pabayaan, O Diyos, dahil kami nilikha mo lamang po mula sa alabok. Tapos mo kami bigyan ng buhay. O Diyos, mas pinili namin, Panginoon, ang lumayo sa iyo. Piliin namin na yung masama, Panginoon, magkasala. Subalit sa kabila po ng Panginoon, hindi ka nagsawalang kibo, Panginoon Diyos. Dahil sa laki mo nga ng pagmamahal mo po sa amin at pagpapahalaga mo po sa amin. Sabi mo nga po sa iyong mga salita, mahalaga ka sa akin sapagkat mahal kita. Sabi mo po. Hindi ka nagsawalang kibo, Panginoon. Sinakripisyo mo yung kaysa isang anak na si Jesus. Pinababa mo po dito sa lupa upang ihandog ang kanyang sarili para tubusin po kami, upang iligtas po kami sa aming mga kasalanan, upang hindi po kami matungo sa kapahamakan doon sa pangalawang kamatayan na tinutukoy po. Na doon po, Diyos, wala na po, Panginoon, ang pag-asa doon. Kaya dalangin po namin, Panginoong Diyos, nawa ito pong mga salita mo po na aming pinahayag, narinig, Panginoon. Nawa po ay nakaabot po, Diyos, sa mga kababayan po namin na hindi pa po lubos na naunawaan kung bakit po may Pasko.
o Diyos. At nawa po ay maging bukas ang kanilang puso na tanggapin ang katotohanan, Panginoon, na si Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At kami pong lahat yun, Panginoon. At nawa po, buksan po ng bawat isa ang kanilang puso at magpahayag ng pananampalataya po sa iyo, Panginoon. At tanggapin ka nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At patuloy na muhay at sumunod po sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, at sa iyo po lamang lahat ng papuri at salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.